identity is very important no, Yeah. sa isang lugar. That's the reason why, so siguro magandang pag-usapan natin ano nga ba yung identity ng Palawan. Tamang pagkakataon upang Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan. Nako, magandang araw at buhay sa ating lahat. Happy New Year! Oo, nako. I'm very blessed at naitawid na naman natin ang isang taon. At we're here, 2024. Ano-ano nga ba ang mga bago? Ano-ano nga ba yung mga dapat nating baguhin? For the Baguhin past sa years? sarili. Oo, lagi tayong nung nasa elementary days tayo, high school days tayo, lagi tayong pinasusulat ng New Year's resolution. And have we ever asked ourselves na kung may nababago ba doon sa mga Minsan resolution natin? ang hirap ma-maintain. Pero, yun, ako din, I for one, make my, New Year's resolution every year, sinusubukan. Pero along the way, medyo nadadapa. Oo. Marupok. Pero yan, ang ganda nun kasi at least may guide ka on how to improve on yourself pa, di ba? Nako, welcome po sa ating pinakabagong program. Nako, I'm very excited to launch this, no? Itong program natin, Kwentong Palawan. I'm quite excited kasi madalas ko na nakakasama yung partner ko. Nahahawa na ako sa energy nito. Oo. Alam mo, Ching, bago tayo tuluyang pag-usapan yung mga dapat nating pag-usapan, sabi nga natin, ang bawat kwento may kwenta. Magpapakilala muna tayo sa kanila, sa ating mga listeners. Ako po si Cyrus Kim Claridad. I've been in the government service for almost 10 years na next year. Wow! Congrats! So, maraming salamat sa provincial government, no, sa lahat ng patuloy natin na paglilingkod. At marami tayong mga naikwento na, marami na tayong nabigyan ng istorya, no? Most especially yung ating office, ang ating Provincial Information Office. Ayan. Magandang araw po sa ating lahat. Hi, ako naman po si Chini Palatino Rodriguez. And dati po akong isang local broadcast journalist dito sa Palawan. Yan po ako. And kumpara naman kay Sai na 10 years na sa government service, ako 6 months pa lang. Pero darating din ako dyan. Kasi, I found my passion here in PIO Palawan. Talagang parang mini ABS din kasi doing media work, ganyan. Tsaka nakaka-enjoy, Ang saya. di ba? We do a lot of things na, di ba, na let's say, yung pagpupunta natin sa mga municipalities, no, sa mga localities, and most especially giving our service, no, doon sa communities natin. Yung community communication is really important, no? Na paano natin ma-deliver yung services natin through the right, accurate, relevant, at the same time, entertaining din, no, sometimes, na information. Infotainment, kumbaga. Infotainment. And anong sarap palang magtrabaho sa government kasi hindi ko to na-realize before kasi dito talagang mapagsilbihan mo ang taong bayan through yung government office, no? And sarap maka-reach out sa mga kababayan natin. Ang happy lang kasi sa provincial government, 'di ba? As information officer, we do a lot of things, 'di ba? Yes. Kumbaga, We want to deliver accurate information and Yes. information that will help the people of Palawan. Syempre kailangan informed sila sa mga nagaganap. oo. Importante yan eh. Lalo na pag may mga disasters, Oo, di ba? yes. Nandyan tayo. Katulong natin ang PDRRMO and we deliver yung mga up-to-date news Yes. para alert din sila kung sakaling ano man ang nangyayari sa paligid, handa sila. Yes. Tama ka dyan, Chino. In the government service, particularly in the provincial government of Palawan, ikaw, I'd like to ask you, ano-anong mga munisipyo ang napuntahan mo sa buong marami-rami na rin. Palawan? Pero tingin ko mas marami sa'yo. Well, San Vicente, nandyan na. Oo. El Nido, ay mga bakasyonan. Mahilig ka talaga sa travel. Oo. Saya naman kasing explore ng Palawan. Oo. 'Di ba? And ang dami pang ang hidden gems. So, ang dami pa tapos ang lawak. Hindi ko pa narating ang Balabac. Ikaw magkwento tungkol dyan. Yes, actually, for 23 municipalities kasi tayo, including the West Philippine Sea, yeah, the Kalayaan island Group of municipalities, Islands. yeah. Oo. And parang dalawa na lang hindi ko napupuntahan. That is Cagayan Silio and Kalayaan. Amazing. The rest napuntahan ko na. Wow.
island and mainland. Malapit mo na ma-check ang iyong Ma- bucket list. Malapit na nating ma-check yung ating bucket list. No? Correct. So Kasi sa mga ang lawak ng Palawan eh. Yes, so yan din oo. yung geographical features din natin yung nagiging challenge sa provincial government, di ba? Kasi sobrang, it's long and narrow. So yung pagde-deliver ng services, sometimes talagang ini-effortan ng travel, yung mga mahahabang travel. yeah, could you imagine the 3 to 6 hours? 1.7 million hectares Ayan. from the Land area. kumbaga northern tip ng Palawan and then dun sa Buliluyan in Bataraza, 'di ba? So sobrang 425 kilometers yata yung stretch ng Palawan. Yung mainland pa yung lang mainland yun. pa lang yun. Hindi Wala ba? pa yung island municipality. So kung i-compute mo lahat, 'di ba? The total of 1.7 million hectares. 'Di ba? Ang laki nun. Ang laki nga. Kumbaga, And we're the largest province in the country. yeah, di ba? considered as the Yeah. largest province in the country. Kumbaga, mas malaki pa tayo sa ibang mga probinsya, 'di ba? Oo nga. Actually, mas malaki pa tayo sa Singapore, if I'm not mistaken. Pero yun nga, despite the geographical challenge ng ating provincial government, talaga nabibigay pa rin yung mga serbisyo sa malalayong munisipyo. And di ba, nung nakaraan nga, binisit natin yung mga kapatid nating Tagbanwa. Yeah, in dyan sa Aborlan, Aborlan, sa oo. Sitio Tabyay, Aborlan. And very, yung ating culture, masasabi natin we have this diverse cultural wealth. That's right. And that's the reason why we are also tagged as the melting pot. Diba? Kumbaga, ang dami nating, kumbaga, kaya nga meron tayong Baragatan Festival, diba? So, sa festival na yan, it's from the word Baragat or Bagat, kita-kita, convergence. Ang daming mga tribes, no? Mga ethno-linguistic groups na makikita-kita, diba? In the heart of the Palawan, which is the city. Kasi isa lang naman yung city ng Palawan, which is highly urbanized siya. Yeah. Technically, separated siya sa province. So, kaya dito kinakandak at nagkikita-kita ang lahat. Yes. And there, we are very excited no, tuwing Baragatan season. Oo nga. And- Everybody's excited for Baragatan. And I especially appreciate yung 'di ba last time first time na nagkaroon ng tribal village yung Yes, Baragatan. that's Naimbitahan right. pa natin si yung oldest tour Tour guide, Maman Buano. Yes, in napapicture, Rizal. nagpa-selfie ako sa kanya. Oo. So, confirmed na yun, he's the oldest tour guide in the Philippines. In Asia, In Southeast Asia, Asia, okay. oo. 100, na nga siya? 102 Wow! years. And malakas pa siya, no? Nakapa-selfie pa ako sa kanya kanina. Yeah, that's right. So, And yun, we are nagiging very aware. proud, no? As a Palawenyo, talagang nakaka-proud. Pag sinabi mong Palawan, ako, every time I go anywhere, no? Especially in Manila, di ba? Or kahit saan man tayo pumunta, pag sinabi ko, Palawan. Wow! Kumbaga, napapawaw Oo, sila. ganun And they want to know something about Palawan. Yes. Di ba? Kumbaga, Come visit us. diba, parang choose Palawan. Oo, Love correct. Palawan. Kaya nga hindi pa rin ako masyado nag-explore sa ibang ibang bansa kasi gusto ko muna tapusin muna yung buong stretch ng Palawan, mapasyalan ko. Yes, in your 10 years, nako, mark my Marami. word, marami na. Maiikot mo na yan. Masasaturate mo na yung buong Palawan. Okay. And aside from that, the Palawan has 365 barangays. No? Could you imagine yung mga political leaders natin, no? Ang hirap sa part nila talaga na kumbaga ikutin or bisitahin kahit sino. Like for example, yung mga municipality. Sa one municipality, 29 barangays na yan. Hindi mo siya kayang ikutin ng Laki, isang no? araw. So, ang laki talaga ng Palawan. And marami tayong potential when it comes to resources. Yes, National agritourism, resources, pwede agritourism. And malaking ambag, no, sa ekonomiya ng Palawan ay ang turismo. Yes. Agriculture, Yan ang number main one. bread and butter Bread din and natin. butter ng Palawan. And nakaka-proud lang kasi marami tayong mga tourist attraction and marami Yes. tayong tayo, like for example, the UNESCO World Heritage Site. Yes. Diba? Ang The Tabon Tubataha, Cave. the Tubataha, first the Ganda na, Tubataha, oo. and the Puerto Princesa Underground River, which is here in the city. Susunod na yung And Tabon susunod na Cave. yung Tabon Cave. We are God targeting, willing. di ba? Yeah. We are vying that title. At least makuha natin. Magiging tatlo na ako sakali. Tatlo na sana, no? Nakaka-proud sa Palawenyo. And alam mo, I work for several years in Manila. Talagang hinanap-hanap ko ang Palawan. Oo. Yung dagat ng Palawan, Yung amoy hangin ng dito. Palawan. Alamin natin ang ating mga listeners,
Chin, kung gaano na ba nila kakilala ang Palawan, gaano na ba nila kakilala ang kanilang lugar, di ba? And most especially, identity is very important, no, Yeah. sa isang lugar. That's the reason why, so siguro magandang pag-usapan natin ano nga ba yung identity ng Palawan, most especially the provincial government. We launched last year our official seal, no? For the past years, I think 2 decades, meron tayong ginagamit na seal. And this time, during the administration of our beloved Governor Socrates, no, napalitan. Kumbaga, nag-propose, and then we are using another approved by the National Historical Commission of the Philippines. Oh yeah. Kasi So, times are changing na rin yes. eh. Nagbabago rin ang hubog ng Palawan, so to speak. And then, meron tayong highly urbanized city, and we should have a separate identity from the Puerto Princesa City, di ba? Kaya, it's just right na, mabago na rin yung logo. And I truly appreciate it, kasi ang ganda ng logo natin. Nakita ko doon yung stretch ng mainland Palawan, Yes. and on the right, nandoon yung Cagayan Silio, Yes. na kung saan makikita ang ating Tubataha Reefs Natural Park, and on the left side sa west, doon naman ang ating pinagmamalaki ring Kalayaan Group of Islands sa West the map. Philippine Sea. For the map. Sa map. For the map. Sa stretch ng map. And yun nga, sinasabi natin, i-share natin sa kanila yung new seal, no, na in-approve ng National Historical Commission of the Philippines, or NHCP. So according doon sa ating Provincial Ordinance number 3109, adopting the official seal of the province of Palawan, no, authored po ito lahat ng mga sangguniang panlalawigan board members natin. So, Provincial Ordinance number 3109, adopting the new logo. So, ito po yung new logo natin. Ayan. Ito yung bagong logo ng provincial government, no? And yung logo natin na to, it represents our identity as Yeah. Palaweño. So, ibigay natin sa ating mga listeners, ano nga ba yung meaning nito? Paano nag-come up sa ganitong identity, no? Kung makikita niyo po doon sa left side, no, kumbaga sa upper left side nung ating logo is the old church Yeah. ng Puyo. Is this a San Agustin Church? Yes, San Agustin Church in Puyo, no? That is the stone fort, no? That hindi lang siya nag-represent for the Puyo. It also represents the Rich history. historical advantage nung ating province. For the 400 years ago, na we were colonized by the Spanish. So it represents various stone forts built in Cagayan Silio, Cuyo, Culion, Linapacan, most specifically in northern part. Kasi alam mo, Chin, according dun sa history, 400 years ago, unang tumungo sa province of Palawan ang ating mga Agustinian Recollects. Diba? Siyempre, on that time, ang Spanish or yung Spanya, ang Viva España, dalawa lang yung kanilang mission, no? That is the 2C, for the crown and The cross. the cross. So tama 'yon, yung dalawa na 'yon, the 2C, the crown and the cross. And that's why na-include siya doon sa ating new seal or new logo. Yeah. Diba? So somehow it represents the 400 years of Christianity here in Palawan. Despite the, cultural diversity. Yes, oh. Ang daming kwento, maraming kwento na may kwenta doon sa mga sa mga bayan natin. Very rich in history talaga. And at the same time, heritage. Kasi Yes. ito naman, pamana rin sa atin ng ating mga ninuno, itong manunggol jar that you will see in the logo natin. There's the manunggol jar. Sa lower lower part ng logo. Yan. And it represents yung cradle of civilization. Yes. Diba? Nababasa natin yan sa Araling Panlipunan eh. And yun nga, yung mga remnants, mga fossils ng sinaunang tao na tagpuan doon sa Tabon Cave. Sa Lipuon Point. Particularly in Quezon. Kaya, kumbaga, itong dalawang icons na ito, it represents the province of Palawan. It represents us
It represents our identity and we should be proud, no, na bahagi tayo ng pagkakakilanlan niyan na napakayaman, napakakulay na istorya na dapat nating ipaabot, no, sa ating mga kabataan, no. Paano nga ba nag-come up sa ganitong seal, no? Siyempre, hindi naman yan inilagay dyan ng walang dahilan. So, nilagay yan dyan Napag-isipang dahil nakita na meron siyang halaga, no, sa ating mga Palawenyo. Bilang isang Palawenyo, bilang isang nagkakaisang lalawigan dito sa Palawan. Even yung colors, mayroon din meaning yan, di ba? Partner? Yes, oo. I-share natin yung colors natin. Yung blue, it represents the sea, tama ba? Yes, Na nakapalibot oo. sa ating lalawigan. Oo. Biodiversity of the province, yung ating pristine beach, 'di ba? Kaya kumbaga, sabi nga natin kanina, we cannot compare Palawan, no? Kasi nga world's best island siya. And tsaka, tayo na talaga yung last ecological frontier, Yes, that's diba? right. Kapag pumapasyal po kayo dito, talagang along the way makikita nyo yung thick forest, talagang intact pa. And sana nga, tayong mga Palawenyo, we continue to strive to protect our environment. Lalo na nung minsan bumisita rito si DOT Regional Director natin dito sa Mimaropa. He's a bird watcher and a bird photographer as well. Dito niya daw nakita yung precious ibon na hinahanap niya. O, diba? Yung the Philippine cockatoo. That's right. And at the same time, yung green na color doon sa logo natin, it represents the terrestrial biodiversity with more than 300, no, species or endemic species ng Palawan. Which is ang daming binabanggit endemic mo, species si dito. RD natin ay nandito, nakita niya yung golden na species na yan, which is that it can only found here in Palawan. Diba? Yeah, sa ngayon dahil yun nga nag-deteriorate na yung nag-decrease na yung number nila and it's endangered already. Yes. So sa ngayon, sa Palawan na lang siya. Yung majority ng population niya sa Palawan matatagpuan. Our provincial government, no, under the leadership of Governor Socrates, together with Vice Governor Ola, and all the members of the Sangguniang Panlalawigan Chino, are very supportive when it comes to environmental protection program. Meron tayong Bantay Palawan, Yes. meron tayong mga interagency task force, no, to regulate, to protect and preserve, and sinasabi natin, to protect our environment. Kasi, kumbaga, I cannot imagine Palawan kung masisira pa. I cannot imagine ourselves, no? Kung yung mga mayayamang bundok natin, yung malinis na karagatan natin ay mahahalin tulad sa ibang mga lugar. Part ng identity rin natin yun. as Part ng Palawenyo. identity natin yun. Diba? Kumbaga, Palawenyo, disiplinado. And though hindi naman natin may papagkaila na may mga illegalista pa. Yes, That's oo. why nandyan nga yung mga government agencies na tumutulong magprotekta and enforce the law, environmental law. Kaya nga nung nakaraan, di ba, bumisita dito si DOJ Secretary Yes, Remulla Remulla. to launch itong Green Justice. Kasi Green Justice Zone. yeah, Green Justice Zone. So, napakaganda nun. Well, nakafocus lang siya ngayon sa Puerto Princesa, but I hope in the next years, masama na rin yung buong Palawan. Kasi napakalawak din talaga ng Palawan. Kailangan ng support ng national government to protect its pristine environment, yung thick forest, yung ating rich wildlife. Kaya tanungin natin ng ating mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayon, ikaw, gaano mo ba kakilala yung sarili mo? Gaano mo ba kakilala yung lugar mo? And syempre sa pagkakakilala ng mga yan, dapat ikwento natin yan. Yes. Dapat ibida natin yan. Hindi pwedeng, hindi natin pwedeng ikwento yan. Kasi sa bawat kwento nga natin, maipapaabot natin yung how we inspire people, 'di ba? How we deliver no yung tama, no, napapanahon at the same time papaano natin sila mabibigyan ng magandang kwento. Nang sa ganun ay kapupulutan nila ng aral, no? Again, sa ating mga young gen natin, sa ating mga Gen Z natin. Sana may napulot silang Sana may marami, napulot no? kayong maraming aral. Hindi, ako naman, ang hashtag ko for today, ikaw muna, anong hashtag mo for today before we end this conversation? Hashtag sustainable development. Wow!
Seryoso Medyo, ka ba? medyo seryoso yun Oo, medyo seryoso yun. Medyo kasi hindi natin... napag-usapan natin yung environment, di ba? Oo. Oh, yun. Anong hashtag mo? Ako, hashtag, Sorry, seryoso na hashtag kita Palawan #1. Wow. So, dapat #1 pa rin sa Palawan. Ano man ang mangyari, #1 tayo. #1 tayo sa pagiging disiplinado. #1 tayo sa pagsunod sa lahat ng mga laws diba, and regulations na pinatutupad ng government natin. And that's at the same time, #1 dapat tayo sa mangunguna, no? As provincial government employees and co-workers. So, dapat #1 pa rin tayo sa pagpapaabot ng tama, at the same time, right, accurate, and relevant information through our new platform, the Spotify, social media platforms natin. No? Again, sa ating mga kaibigan, sa mga kababayan natin, at the same time, sa mga avid listeners natin, thank you very much for being with us sa lahat po ng mga mapagkakwentuhan natin na pagchichismisan natin. Pwede po silang pwede kayong magbigay ng inyong mga topics, ng inyong mga hot topics. I-comment lang po ang inyong mga topics na gusto pag-usapan. All about Palawan, all about chismis, all about celebrities, fashion and style, pwede rin yan. Tourism and culture. Pag-uusapan natin yan dito sa ating pinakabagong program. Kita-kits tayo sa susunod nating program at sa susunod nating pagkikita-kita at pagkakwentuhan dahil sa bawat kwento may kwenta. Ang bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin, Kwentong Kwentong Palawan. Ang